Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba na ang balat ng banaba ay isa sa mga pinakamahalagang halamang gamot dito sa Pilipinas? Tama, ang simpleng puno na ito na madalas nating nakikita sa ating paligid ay may napakalaking benepisyo para sa ating kalusugan. Ang banaba, na kilala rin bilang Lagerstroemia speciosa, ay isang katutubong puno sa Pilipinas na may magandang lilang bulaklak. Pero hindi lang ang mga bulaklak nito ang kapake-pakinabang. Ang balat nito ay may napakaraming gamit. Ayon sa ating mga ninuno at sa mga pag-aaral ng mga eksperto, ang balat ng banaba ay mayaman sa mga compound na corosolic acid at L-gitannins. Ang mga ito ay may mahalagang papel sa pagkontrol ng blood sugar levels. Kaya naman, maraming mga Pilipino ang gumagamit nito bilang natural na lunas para sa diabetes. Pero hindi lang yan, ang balat ng banaba ay may anti-inflammatory properties din. Ibig sabihin, makakatulong ito sa pagpapagaan ng mga pamamaga sa ating katawan. Kapag nilaga mo ang balat nito, pwede mo itong inumin bilang tsaa. Masarap pa at nakakabawas ng stress. Para sa mga naghahanap ng natural na paraan para magpapayat, good news. Ang balat ng banaba ay may properties na nakakatulong sa weight management. Tinutulungan nito ang ating katawan na mas mahusay na i-process ang mga carbohydrates at fats. Kung gusto ninyong subukan ang banaba tea, narito ang simpleng paraan. Kunin ang malinis na balat ng banaba, hugasan ito ng mabuti, at pakuluan sa malinis na tubig ng mga 15 to 20 minuto. Pwede ninyong inumin ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Pero tandaan, kahit gaano kagaling ang balat ng banaba, importante pa rin na kumonsulta sa doktor bago ito gamitin bilang regular na supplement. Lalo na kung may mga existing medical conditions kayo o umiinom ng mga gamot. Alam nyo ba na ang balat ng banaba ay ginagamit din sa traditional medicine para sa mga problema sa bato at pantog? Talagang kahanga-hanga kung paano biniyayaan tayo ng kalikasan ng mga natural na lunas na ito. Sa mga nanonood, kung may banaba tree sa inyong lugar, siguraduhin ninyong sustainable ang pag-harvest ng balat. Huwag ninyong alisin ang buong balat sa palibot ng puno dahil maaari itong ikamatay nito. Kunin lang ang sapat na dami na kailangan ninyo. Napakahalaga ring malaman na hindi lahat ng herbal remedies ay tugma sa lahat ng tao. Kung may nararamdaman kayong hindi maganda pagkatapos uminom ng banaba tea, itigil agad ang pag-inom at kumonsulta sa inyong doktor. Napakaganda talaga ng ating local herbs at traditional medicine. Patunay ito sa yaman ng ating kultura at kalikasan. Kaya naman importante na pahalagahan at pangalagaan natin ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Salamat sa inyong oras at panunood. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa iba pang mga halamang gamot, i-like, share, at i-follow ang aming page. At para updated kayo sa aming mga susunod na video. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ingat palagi. Ako po, Nick.